si Kiko nga ang Vice President. Wala tayong problema dyan. Yan ang sinasabi ng Konstitusyon. Yes. Kung sino man, regardless ng mga tao o pangalan, kasi ang nangyayari, parang nakalubog lang kayo sa politika. Hindi kayo parang sa saligang batas. Di ba? Mga hipokrito mga pakitang tao. Mga pakitang tao. Yan ang mga yan ang mga hindi dapat pagtiwalaan, Jen. Yeah. Yung konstitusyon na ipinangangalandakan ninyo, kapag ka pabor sa inyo, kaya konstitusyon. Pag hindi pabor sa inyo, hindi ba pwede yan? Hindi namin kakampi yan. Buha tayo sa sarili natin paraan. Hindi namin kapanalig yan. Ibang grupo yan. Isa kayo dun sa you can bend the law. Kayo naman, you can bend the Constitution. Punitin nyo na lang Constitution ninyo. Kung ganyan, di ba? Kung kayo po ay titindig, siguro mga kababayan, ito pong 1987 Constitution ay pinupunit namin sa harapan ninyo. Dahil wala naman palang kwenta ito. Ang problema sa atin, ang sabi nila ay hindi na hubaling adik ang presidente. Hindi na baling magnakaw sila na magnakaw dyan. Huwag lang umupo yung vice-presidente. Discussion lang, Nelson, ha? Hindi kasi, para lang malinawan natin kung sino talaga ang mga tao o grupo na may pagmamahal sa saligang batas. O sino sa atin, mga Pilipino, ang sariling pampolitikang interes ang pinoprotektahan. Hindi na baling huwag masunod sa saligang batas. Binibigyan ko lang din yung 1987, Nelson. Bakit? 1987 Constitution. Dahil kasi ang mga gumawa ng 1987 Constitution ay sila yung nagsusulong na huwag itong sundin. In fairness, hindi ba? Totoo. Karamihan doon sa mga nagsulong at mga buhay na noong 1987 at sila yung framework ng 1987 sila Constitution. Mga nag-aral. Yes. Ang kanilang panukala, huwag sundin ang konstitusyon, kundi magkaroon ng transition na lang, government. Hindi kaya sampal sa kanila yung ginawa nilang yun. Punitin nyo na lang konstitusyon ninyo. Kung ganyan, di ba? Kung kayo po ay titindig, siguro mga kababayan, ito pong 1987 Constitution ay pinupunit namin sa harapan ninyo. Dahil wala naman palang kwenta ito. Kami po may gawa nito, kami na rin po ang pupunit. Hindi po pwede yan. Yung aagawin mo ang gobyerno, una. Hindi po pwede. Pangalawa, maglalagay ka ng kung sinong hindi naman ibinoto ng taong bayan. Hindi rin po pwede yan. Pangatlo, pipilitin mo yung mga nanunungkulan at tanggalin yan ng puwersahan. Hindi na pwede yan, di ba? Hindi. Pero halimbawa lang. Extraordinary yan. Hindi. Halimbawa lang, ito kasi yung kinatatakutan ng marami. Kaya ayaw nila. Kasi sa kabila marami daw, Nelson, ha? Marami, sabi nila. Mamaya malalaman natin kung gaano sila karami. Kapag ka daw, for example, nag-resign ang Pangulo ngayon, hindi daw kasi pwedeng pumalit yung Vice President. Yung succession daw. Bakit daw? Ano daw kanilang kasi argumento? Meron din daw siyang involvement sa confidential funds. Sa katiwalian din. So, hindi, pero may latest na sagot ng COA dyan eh. Di ba? Sabi ng COA, wala eh. Yung clearance. Di ba? At saka, hindi pa naman din na lahat naman may confidential fund, di ba? Yes nga. At saka, kaya nga confidential eh. Pero ang punto dito, Jen, halimbawa lang, papaano kung ang Vice President ngayon ay si Kiko Pangilinan, nanalo siya last election. Di ba? Lenny Kiko yan eh. Ano yung last election? Last election. Natalo si Vice President Sara. Ang Vice President ay... Pwede bang mas madaling tanggapin yung Lenny Robredo na lang? Hindi pa pwede kasi presidente siya eh. Tumakbo siya presidente. Nung nakaraan kasi naging Vice President siya. Vice President Lenny, di ba? Ni Duterte. Hindi, ang mas realidad, si Kiko. Kasi siyang tumakbong Vice President. Vice President ito nakaraan. Halimbawa, si Kiko Pangilinan, ang Vice President. Anak ko pong Vice Presidente ngayon? Ibig bang sabihin, susundin natin ang konstitusyon? Ay, siyempre, kapanalig nila yun. Di ba? Halimbawa lang. Ay, malamang yung mga tumututol ngayon, baka hindi tumututol ngayon. Ang ibig sabihin nito, mga babayan, yung konstitusyon na ipinangangalandakan ninyo ay bendable. Isa kayo dun sa you can bend the law. Kayo naman, you can bend the Constitution. Kapag ka pabor sa inyo, kaya Constitution. Pag hindi pabor sa inyo, hindi pa pwede yan. Hindi namin kakampi yan. Buha tayo sa sarili natin paraan. Hindi namin kapanalig yan. Ibang grupo yan. Tayo, Jen. Halimbawa,
si Kiko nga ang Vice President. Wala tayong problema dyan. Yan ang sinasabi ng Konstitusyon. Yes. Kung sino man, regardless ng mga tao o pangalan, kasi ang nangyayari, parang nakalubog lang kayo sa politika. Hindi kayo parang sa saligang batas. Hindi ba? Igalang natin ang umiiral na 1987 Constitution. Totoo. Di ba? Kasi yan ang umiiral eh. Ewan ko, ang problema sa atin, ang sabi nila ay hindi na hubaling adik ang presidente. Hindi na baling magnakaw sila ng magnakaw dyan. Huwag lang umupo yung vice-presidente. Ganon? Ibig sabihin, mas gusto nyo pa na mawasak ang bansa natin. Huwag lang masunod yung sinasabi ng Constitution tungkol sa succession. Di parang gano'n ang sinasabi natin. Gusto nila, punitin na lang ang ating Constitution eh. Dahil lang ayaw nyo dun sa tao. Ibig sabihin, hindi ho kayo sa Constitution sumusunod. Hindi dun sa sarili nyong gustuhan. Ang sabi mo, di ba? Hindi, tama, may ayaw sa Pangulo. Pero mas marami naman daw niya may ayaw na maupo ang pangalawang Pangulo. Teka lang muna. Ilang boto ba yung tinanggap? Di ba pagka-election, bakit ka ba bumuboto ng Vice President dyan? Para saan ba ang Vice President? Hindi, succession nga talaga yun. At saka, ang tawag nila, iba dyan, spare tire. Reservang gulong. Kaya tayo bumobolo ng Vice President para pagka nawala yung Presidente, eto yung kapalit. Yan ang pinagpasyahan ng mga botante. At sa isang demokrasya, nasusunod kung sino ang mas maraming boto. Hindi yung iilan na nagsasabing hindi yan. Mas marami ang may ayaw. Paano pakilan kayo nagbilang? Oo nga. Ito again binibigyan natin din. Ito factual discussion lang, Nelson Hindi kasi, para lang malinawan natin kung sino talaga ang mga tao o grupo na may pagmamahal sa saligang batas. Umiiral na batas. Yes. Kasi dito, gusto nating palutangin, sino ba talagang mga tao, mga babayan? Sinong grupo sa Pilipinas? Ang saligang batas ang kanilang pinahahalagahan? O sino sa atin, mga Pilipino, ang sariling pampolitikang interes ang pinoprotektahan. Hindi na baling huwag masunod ang saligang batas. May katiran pa yung iba. Sabi na, mayroon ko narinig dito asawa pa niya ata yung isa sa mga Sumulat yung sabi niya, ekonomista din ito Hindi, ilang taon na lang naman Patapusin na natin yan. Huwag nyo nang anuhin. Diba? Huwag nyo nang guluhin. Naisip ko tuloy yung halimbawa natin. Isang sasakyan na flat ang gulong. Di ba? Kayo po, marami kayo nakakaintindi. Ano tayo? Running flat ba tayo? Patatakbihin ba natin yung ating sasakyan na flat ang gulong? Kasi malapit na naman tayo niya matapos. Meron tayong spare tire pero wag na natin gamitin yung spare tire. Running flat na natin. Yun ang problema. Kasi ayaw mo doon sa reserba. Yun na nga. Pero ito ang tanong. Gusto ba ng Vice President na maging presidente ngayon, sa panahon ngayon? Sa sobrang dami ng problema? Teka lang, mayroon siyang statement niya na nabasa ko kanina. Parang siya mismo ayaw din niya. Ako rin, Jen. Ito ba, pakinggan muna natin. Meron ba sa boses? Pakinggan nga na po natin. I-play na natin direct bago tayo mag-break. Just in case mapatangit si BBM VP sa pwesto, are you ready to take over the Malacanang? Yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niya. Hindi niya sasagutin kasi magkakagulo. Kasi nga ang daming kung ano-anong pinag-uusapan. At sa mga naunang pahayag ni BP Inday, ayaw din niyang maalis Di ba ang Pangulo? Pero BP Inday, pasensya na po kayo, bilang isang abogado, naintindihan nyo rin naman. Ako ayaw man ninyo, yun ang nakatadhana sa saligang batas. Ito lang po ay dinidiscuss natin para lang maintindihan natin kung sino talaga ang nagmamahal sa saligang batas. Di ba? Yung mga umiiral na batas sa atin. Kasi kung ang isang tao, ang isang grupo, sang-ayon lang sa saligang batas kapag ito ay sang-ayon sa kanilang mga paniniwala, sa kanilang kagustuhan. At kapag yung saligang batas na dapat ingatan ay hindi napapabor sa kanila. Hindi napapabor sa kanila. Pagka pinatupad, ay ayaw na nila yon. Ay mga, anong tawag doon?
hypocrite, diba? Tama ba yun? Mga hypocrite Mga yan. pakitang tao. Mga pakitang tao. Oo, yan ang mga yan ang mga hindi dapat pagtiwalaan, Jen. Yes. Kasi kapag ka pala may mga pangyayari, 'di ba? Na dapat ipatupad ang batas, sila ang mga gerbyado, tatakbuhan na nila yan. Meron ako isa na panood na discussion, Nelson, eh. Sabi nila, wag niyo ho palutangin na ang ating ay parang Marcos versus Duterte. Hindi po ito laban ng Marcos Duterte. Personality. Hindi po ito labanan ng personality. Ito po ay kapakanan ng taong bayan na pinag-uusapan ho dito. Hindi po ito awayan ng dalawang taong pinakamataas na leader ng ating bansa. Ano ha? Kundi ang pinag-uusapan dito yung pag-iral ng batas sa atin. Yun ang dapat nating mapansin dito. At dun sa mandate. Yes, sa mandato ibinigay sa kanila. Di ba? Oh. Ang Pangulong Bongbong Marcos ibinoto as president. Yes. Presidente natin siya. Oo. Di hayaan natin siya manguna. Ang Vice President, Sara Duterte, ibinoto natin as Vice President. Hayaan natin siya mag-Vice President. Oo. Sakaling bumaba, hindi naman natin pinagre-resign, di ba? Oo. Sakali lang naman. Hypothetical. Kaya nga tayo may Vice President eh. Di ba? Kung hindi natin matanggap yan, parang sinabi nyo, walang kwenta yung saligang batas niya. Dapat burahin na yan. Yes. Di ba? Wala na tayong batas na siguro may anarkiya tayo anarkiya yan. tayo. Gulo nga yan. Gulo nga yan. Malaking gulo ho mangyayari sa atin. Well, again, kaya po namin ito binabanggit dahil sa napakarami din po nag-uusap-usap ngayon ukol sa bagay na yan. At itong mga grupong ito, nagpapakilala pa naman na kami lang ang nagmamahal sa Pilipinas eh. Kami lang ang, di ba? Yes. Ngayon, ilalantad natin, ano ba talaga kayo? Ayan o, nakikita ng mga kababayan natin. Self-interest. Self-interest. Interest pala ito mga ito. Maikling break lang po. Magbabalik pa po ako sa ganang mamamayan.